pang mga mainit na balita sa nakalipas sa 24 oras. Ihatid naman ni Marie Sumali mula sa GMA Network Center. Mahirap isalarawan ang pait, lalo na kung kailangan nyo ng iwan ang inyong mga pinakamamahal para lang mabuhay. Panoorin po natin ang pagtutok na ito ni June Veneracion. Nandito po siya ngayon sa Tacloban Live. June? Mike, kahit saan ka nga tumingin dito sa Leyte, makikita mo mga sirang bahay, sirang gusali, mga winasak na buhay, mga winasak na pangarap. Pero ang mas masaklap dyan, Mike, may mga pamilya ngayon na kinakailangang maghiwa-hiwalay para lang mabuhay, Mike. At kanina nga, sa aming paghalugad ay napadpad kami sa bayan ng Tanawan, kung saan isang mahalagang leksyon po ang aming natutunan. Leksyon ito, Mike, ng pagmamahal. Pagmamahal ng magulang sa anak at ng anak sa magulang. Pedicab, lakad o kung ano pa mang paraan, nagsisipag-alisa na ang mga tao sa mga lugar na apektado ng bagyo. Sa isang lugar sa Tanawan, nadaanan namin ang pamilyang ito. Tila nagpapaalamanan na. Ito ang pamilya Ira. Nagdesisyon kasi si Lilian at kanyang asawa na umalis na sa lugar nila kasama ang mga anak. Ang masakit, maiiwan nila ang 78 taong gulang na magulang ng asawa ni Lilian, ang mga lolo't lola ng mga anak nila. Napakasakit man daw kailangan gawin para mailitas sa mga bata sa gutom at hirap. Matagal ang paalamanan ng lolo't lola sa mga apo, ng anak sa mga magulang na iiwan, ng mga magulang sa mga anak na aalis. Dito ka na lang. Kaya nanay, ano na nanay, dasal na lang tayo ng Diyos. Anong gagawin natin? Pangaraw ikaw ng ano. Kalooy sa Diyos. Patawad ka sa Ginoo. Bisan ano mangyayari sa iyo, nay. Ang Diyos ang mag-aano sa iyo, nay. Magdasal tayo ng mga anak ko, nay. Mahigpit ang yakapan. Halos ayaw pakawalan ng isa't isa. Ayaw tumigil sa iyak. Ay. Biyanan ko, alis muna kami. Ayaw nga niya, ayaw nga niyang bahayag na aalis kami. Pero ano magagawa ko? Sabi nga niya sa akin, baka daw ilang araw na lang siyang mamamatay siya tapos aalis kami. Pero anong gagawin namin? Ako, mupay na. Kahit nga dito, pagkain, wala. Kahit tubig, nahirapan kami. Sumasakit yung tiyanan ng apo ko. Sa kanilang paghihiwalay, may simpleng hiling si Lola Pastora. Kahit walang ulam, basta merong manggapang tawid gutom. Ang hiling ng matanda, baon ng pamilya ni Lilian. Umaasang isang araw, sana magkikita sila. Dala ang hiling ni Lola. Lord, thank you. Di kalayuan mula sa lugar nila Lilian, nakita namin ang mag-amang ito. Dala nila ang katawan ng isa pang anak na ngayon lang nila natagpuan makaraang tumama ang bagyong Yolanda. Nauna na nilang inilibing ang kanyang nanay, tatay, kapatid at ilan pang kaanak. Ang hinahanap nila ngayon, ang kanyang asawa. Sinasabi ko nga sa kanila, kung kaya mong magbantay sa mga kapatid ko, hahabol ako sa mama mo. Sabi niya, wag daw papa. Sa di kalayuan, tila milagrong nakakita kami ng nagtitinda ng mangga. Naalala namin si Lola at ang hiling niya. Kaya bago umalis ang Tanawan, binalikan namin si Lola. Dala ang hiling niya. Nang datnan namin, magkasama na ang matandang mag-asawa. At ipinaabot niya sa akin ang kanyang sinserong pasasalamat. Salamat. Okay lang. Salamat. Kainin mo to ha. Salamat. Okay lang. Kilala. Sa paglilibot sa bayan ng Tanawan, may mga dumarating ng tulong. Pero ang nakita lang naming namamahagi ng relief goods kanina ay mula sa pribadong sektor. Kaya Mike, sa pamamagitan ng ating pagbabalita ay nais nating iparating sa gobyerno na kailangan po ng tulong ng bayan ng Tanawan at maging na rin ng bayan ng Palo. Dahil alam ng mga taga roon na habang hindi nasusolusyonan ang problemang ito ay lalo pang darami ang mga pamilyang kinakailangang maghiwa-hiwalay para lang mabuhay. Mike? Maraming salamat, June Veneracion.